Ano ang binago ng Easter sa buhay natin? Guys, maikukwento ako sa inyo. Nakapunta ako doon sa libingan ni Jesus, yung Holy Sepulchre sa Jerusalem. Nakapasok ako, makitid, maliit, makipot. Pero kahit wala tayo nung siya'y muling nabuhay, hindi natin nakita kung paano itinabi na yung malaking bato. Pero tulad mo, tulad ko, sumasampalataya tayo na si Jesus ay muling nabuhay. At ito'y isang witness account ng kanyang mga apostoles. So, maaaring itanong, anong binago ng Easter sa buhay nating mga mananampalataya? Una, sinidlan tayo ng conviction para magpahayag. Doon sa Acts chapter 10, verse 34 to 37, yung mga disipulo ni Kristo, kasama si Pedro, spoke in public at ipinahayag yung buhay ni Jesus at na si Jesus ay namatay at sila'y saksi sa kanyang muling pagkabuhay. At ito yung isang matibay na conviction ng mga apostles. At ito ang ipinasa sa ating simbahan. Ito ang laman ng katuruan na hindi matitinag. Kailangan natin ng ganung karanasang buhay si Kristo. Naalala ko yung isang batang 10 or 9 years old, napanood ko na nagpapahayag sapagkat sabi niya, naranasan ko si Jesus na buhay. At hindi mo siya mababali sa personal na karanasang buhay si Kristo tulad ng karanasan ng mga apostoles. Pangalawa, sa pamamagitan ng Easter, binigyan tayo ng pamamaraan ng pananampalataya para basahin ang signs of the times. Basahin ang mga nangyayari sa ating buhay. So, maaari naman itong basahin historically, psychologically, pero sa pamamagitan ng Easter, meron tayong pamamaraang salamin to read it with faith. Sa John 20, verse 1 to 9, yung gospel, si Simon at saka si Juan na tumakbo patungo sa libingan. At sabi nang makita ito ni Juan, the loved disciple, na walang laman. Ang sabi, he saw and believed. Nakita niya at siya'y nanalig. Napakamakahulugan. Sapagkat yung pananalig na yon ay ang pananalig na buhay si Kristo. At ganoon din sa ating buhay. Dumadaan tayo sa mga paghihirap, sa mga pagsubok. Naalala ko isang teenager na hirap yung pamilya, halos walang pantustos at pangbaon sa kanyang pag-aaral. Pero sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi matinag na kasama namin naglalakbay ang Diyos, hindi kami pababayaan, makararating kami sa mabuting pangarap. Wow! That's faith in belief and in action. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus, sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay, pinagtibay mo kami upang manindigan na merong buhay na magpakailanman at may pag-asa dahil buhay ka ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paki-like at paki-subscribe po ang ating TikTok and FB account, Conversations with Father Jerome. At paki-follow po kami sa aming radio, sa East 30 AM o teleradyo, serbisyo sa cable at TFC. O sa YouTube at radyo sa East 30. GBU, God bless you. At tandaan po ninyo, naway manahan ang pag-ibig ni Jesus sa puso ng bawat isa. Love you.